guys, for today's video, uuwi na naman nga ang first song. Bale, ang last na uwi ko is last April lang at uuwi naman tayo ngayon. So wala pa isang buwan, uuwi ulit ako ng probinsya. Kaya umuwi ako ng last April kasi nga birthday ng anak ko. At ngayon naman is family reunion namin. Kaya pinauwi ako ng kuya ko kasi nga ako lang ang natira dito sa Pinas at yung dalawang kapatid ko ay nasa ibang bansa. Fast forward nga, nakarating na nga kami ng Batangas Port. Medyo alanganin na nga yung dating namin dahil mag-aalas 4 na yan. At ang alis ng barko is 5 p.m. Medyo na-late kasi kami ng pagsakay ng bus kaya eto, saktuhan lang yung dating namin sa Batangas Port. Buti na lang walang masyadong pila sa may ticketing office. At ang may pila lang dito sa may terminal ticket. Nakasama ko nga pala yung isang tito ko at yung bunso niya. So ngayon na lang ulit makukompleto yung magkakapatid. Year 2023 pala yung last reunion namin at ngayon na lang ulit nasundan. At eto, after ko nga kumuha ng ticket, diretso na nga agad kami dito sa may barko. Dahil sa sobrang init, aircon nga ang kinuha ko para makapagpahinga at makatulog kami mamaya sa biyahe. After na magpahinga saglit, inaya ko nga tong pamangkin ko na lumabas muna kami. Kasi ang ganda na naman ng sunset. Ito talaga inaabangan ko tuwing sasakay ako ng barko. Ang ganda niya kasi pagmasdan at hindi talaga pwedeng hindi ako mag-video kasi ang gaganda ng mga tanawin. Magpapahangin sana kami sa labas kaso ang init ng singaw at walang masyadong hangin. Grabe. Kaya bihira lang talaga yung mga tao sa economy kasi nga ang init ng panahon. Kami pala yung nanghuling umuwi kasi lahat sila ay nasa probinsya na. Attend rin kasi sila ng Grand Alumni at piyesta din sa kabilang barangay. Dahil nakaset na nga yung leave namin kaya hindi na namin naiurong. Mas masaya sana kung sabay-sabay kaming uuwi kaso nga lang ganun talaga may naiiwan. Kung napapansin nyo, natatanaw pala yung Monte Mario Shine mula sa barko. Located kasi siya sa Batangas kaya talaga nadadaanan siya. At ito nga pala yung economy ng Montenegro Lines. Medyo madami rin pala ang kasabayan kong umuwi. Akala ko nga konti na lang ang pasahero kasi kalagitnaan na ng May. Pero madami pa din pala ang umuwi ng probinsya. Tamang pahangin lang pala kami ng pamangkin ko. Ngayon na lang ulit nakalanghap ng sariwang hangin. Dahil sa city, puro polusyon lang ang malalanghap mo. Fast forward nga, malapit na nga kami sa port na pupuntahan namin. Kaya dali-dali kong chinat yung tito ko na pumunta na dito sa baba. Kasi sa taas siya natulog dahil nga malamig din naman daw. At habang nagaantay na makadaong yung barko, nag-almusal nga yung tito at pamangkin ko. Ako kasi sanay naman ako sa hindi nag-aalmusal agad pagkagising. Kaya yung dala kong cup noodles at mga biscuit ay binigay ko na lang sa kanila. At hindi na nga ako nakapag-video ng pagbaba ng barko. At maya-may na nga lang is nakansakay na rin kami sa jeep. At konting kembot na lang guys, makakarating na kami sa bahay. At makikita ko na rin yung baby boy ko. Alas 4 na pala na madaling araw ng mga oras na yan. Kaya nung pagdating ko, itulog pa yung baby ko. At nung nagising siya, syempre nag-aya agad pumunta ng tabing dagat. At dala-dala nga niya yung laruan na binili ko. Mahilig talaga siya magdakot-dakot ng mga buhangin. At sakto mamaya, ang reunion namin ay gaganapin rin sa isang resort. Kaya tamang-tama lang yung binili kong laruan para sa kanya. Nung mga oras pala na yan is alas 6 ng umaga. Pagkatapos nga maglaro ng anak ko, umuwi din agad kami ng bahay. Kaya guys, hanggang dito na lang muna. Salamat po sa panonood.